Magandang araw o gabi po. Ako po si Francis at nais kong ibahagi ang nangyaring karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. At nangyari ito noong mga taong 1989 nung wala pang masyadong ilaw sa mga liblib na probinsya at napakadilim ng mga kalsada paglagpas mo sa bayan. Ang kwentong ito ay tungkol sa biyahe namin ng asawa kong si Melba papunta sa probinsya nila sa bandang Santa Fe. Isang liblib na mapuno pang lugar noon. Dito ko natuklasan na ang mga biyanan ko, lalo na ang ina niya, ay hindi lang basta masungit at matapobre. May lahi din pala silang aswang. Francis, kailangan talaga nating umuwi. Masyado nang matagal mula nung huli nating dalaw sa kanila. Sabi ni Melba habang nag-iimpake siya ng ilang damit na lumang traveling bag. Sagot ko naman, "Oo naman Melbs, pero sigurado ka bang okay lang sila sa akin? Alam mo namang hindi ako ganoon ka-welcome sa pagkausap sa kanila." Tumigil siya sa pag-impake at tinignan ako. Huwag mong pansinin si Mama. Yun lang talaga ang ugali niya. Si Papa okay naman sa'yo. Pero sa loob-loob ko, hindi ang pagiging masungit ng biyanan ko ang problema. May kakaiba sa mga kilos nila na hindi ko mapaliwanag. Nakita ko na rin yun noong unang bisita namin 2 taon ang nakalipas. Para bang may mga tingin sila na malamig, parang sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Lalo na ang nanay niya na si Remedios, nakilala sa buong barangay bilang suplada, misteryosa at halos hindi lumalabas tuwing araw. Pero dahil ayoko makasagutan si Melba, pumayag ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na kami. Sumama sa amin si Nathan, ang pinsan ni Melba, na palaging napapabalita ng mga kakaibang nangyayari sa kanilang probinsya. Kasunod niya si Wilma, na palaging kinakausap ni Melba para maaliw siya sa mahabang biyahe. Mag-alas 11 pa lang ng umaga nang makaalis kami. Sumakay kami ng lumang jeepney na biyaheng papuntang Santa Fe. Hindi pa uso ang mga aircon van noon, kaya ang jeep ang tanging sasakyan ng lahat ng naglalakbay papasok ng liblib na lugar. Tahimik ang paligid habang tumatakbo ang jeep. Paminsan-minsan, may nadaraan ang mga puno ng akasya na animoy mga higanting nakayuko. Pinagmamasdan kami habang tumaraan. Puro lupa pa ang daan at halos umaalog ang kaluluwa ko sa bawat lubak na nadadaanan namin. Kuya Francis, pagdating natin sa baryo, huwag kang masyado magpakita ng takot ha. Bulong ni Nathan. Bakit naman ako matatakot? Uuwi lang naman tayo. Nagkatinginan sila Nathan at Wilma. At sabi ni Wilma, Hindi sa tinatakot ka namin. Pero may mga gabi talaga dito sa amin na alam mo na, may mga aswang na gumagala. Napangiti ako ng pilit. Mga kwento lang yan. May mga naririnig din ako pero Hindi kwento sinasabi namin. putol ni Nathan sa aking sasabihin pa sana. Totoo sila at kadalasan nagiging aktibo sila pag may bisitang tagalungsod. Doon ako biglang kinilabutan. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o hindi, pero seryoso ang tingin nila pareho. Sumingit naman si Melba. Tama na yan, Nathan. Pabayaan nyo na muna makapag-adjust si Francis. Wala namang mangyayari sa atin eh. Nasa bahay naman tayo ni na Mama, mamayang hapon. Tumango si Nathan, pero halata pa rin ang kaba sa mga mata niya. Alas 5 na ng hapon nang marating namin ang baryo. Hindi pa naman madilim noon, pero ramdam mo na kaagad ang lamig ng hangin. Ang bahay ng biyanan ko ay gawa sa kahoy at pawid, katabi ng 3 malaking puno ng akasya. Sa likod nito ay malawak na palayan at sa di kalayuan ay makikita ang bundok na tinatawag daw nilang Burol ng Hilot. Pagbaba namin, nakita ko kaagad si Remedios na nakaupo sa duyan sa may Teresa. Hindi siya nakangiti. Tulad ng dati, parang nanlalamig ang mga mata niyang nakatitig sa amin. Ma, nandito na po kami. Sabi ni Melba. Hindi siya sumagot
Tinignan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ilang segundo siyang hindi kumurap. Saka siya nagsalita, mabagal at malamig. Ikaw na naman, sabi niya. Parang nanlaki ang aking sikmura sa pagkabigla. Pero ngumiti ako. Magandang hapon po, Neremedios. Hindi siya ngumiti pabalik. Tumalikod lang at pumasok sa bahay. Lumapit naman si Wilma sa akin at bumulong. Pasensya ka na. Hindi talaga pala kaibigan niyan si Mama eh. Pagdating ng hapunan, sabay-sabay kaming kumain. Tahimik ang lahat. Si Tatay Berto, ang ama ni Melba, ang tanging nangunguna sa kwentuhan. Francis, bukas pwede tayo pumunta sa palayan. Wala namang masyadong gagawin dito ngayon. Ngumiti ako sa kanya. Sige po, Tay. Si Nay Remedios naman ay hindi man lang lumingon. Ang lakas ng pakiramdam ko na ayaw niya sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit. Matapos maghapunan, naglabas siya ng isang mangkok na parang may lamang tinadtad na karne. Melba, dalhin mo itong pagkain sa likod. Iwan mo na sa mesa doon. Tumingin ako sa mangkok. Mukhang karne pero hindi ko mawari kung baboy o manok. Anay, ano po to? Tanong ni Melba. Isang ulam para sa bisita natin. Sagot ni Nanay Remedios. Hindi ko alam kung sinong bisita ang tinutukoy niya. Lumapit sa akin si Nathan at bumulong ng sobrang hina. Hindi tawang bisita nilang yun, sabi niya. Pagsapit ng 10:00, nagpasya na kaming matulog. Sa sala kami pinatulog. Ako sa papag, si Nathan sa sahig gamit ang banig. Tahimik ang bahay, tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa labas. Pero bandang 11:00, may narinig kaming mahina pero malinaw. Isang tunog ng langit-ngit at pagkatok-katok. Gumising si Nathan at tinignan ako. Kuya Francis, gising ka? Oo, narinig mo rin ba? Oo eh. Huwag kang kikilos. Huwag kang magsasalita. Nagtataka ako sa sinabi niya. Teka, bakit naman? Lumapit siya sa akin at bumulong ng aswang yan. Nanlamig ang buong katawan ko. Maya-maya pa, may narinig kaming parang kukuna humahagod sa may bubunga. Tinignan ko si Nathan. Kinagat niya ang labi niya at sabi niyang, Kuya, huwag kang titingala. Kahit ano pang marinig mo ha. Baka makita niya tayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at bigla may bumagsak na mabigat sa may bubunga. Malakas, parang may tumalon mula sa puno. Nagulat kami pareho at mula sa labas may boses kaming narinig, boses babae, mababa, paos at galit. Remedios, buksan mo ang pinto. Narinig namin bumaba sa kwarto si Nay Remedios. Mabagal lang yapag niya. Hindi namin siya nakikita pero ramdam namin papunta siya sa pinto. Nathan, sino yon? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko alam ang pangalan pero hindi yan tao, kuya. Nanginig ako sa sinabi ni Nathan. Sa may kusina, narinig naming tumigil si Nanay Remedios saka siya nagsalita. Mamaya ka na. May bisita kami. Hindi ka pwedeng lumapit ngayon. Sumagot ang boses mula sa labas. Amoy ko siya, Remedios. Amoy na amoy ko ang dugo niya. Sabi nito. Ako yun ha. Ako ang tinutukoy nila. Nagpigil ako ng hininga. Parang biglang nanigas ang mga paa ko sa takot. Si Nanay Remedios sumagot ulit. Umuwi ka na. Pero ang boses niya sa labas ay biglang lumakas. Halos parang nagiging hayop. Sumagot naman ang kausap niya. Gutom ako. Gutom na gutom ako. At doon nagsimulang manginig ang buong dingding ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig kong binuksan ni Nanay Remedios ang bintana. Hindi ang pinto ang pagbukas niya. Nakarinig kami ng paggapang parang may gumagapang na mabigat. Papasok yun ng bahay. Sabi ni Nathan, Kuya, huwag kang lilingon. Huwag kang titingin. Pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Dahan-dahan akong tumingin sa may kusina. At doon ko nakita ang mga kuko. Mahahaba,
Nangingitim, parang kuko ng paniki pero mas makapal. Dumungaw sa bintana ang isang mukhang hindi tao. Babae pero mahaba ang dila, halos kulay uling ang balat at pulang-pula ang mata. Tumingin siya ng diretso sa akin at ngumiti. Napamura ko ng mahina. Halos pabulong na lang talaga. Francis! Sigaw ni Melba mula sa kwarto. Narinig niya ang kaluskos. Tumakbo siya papunta sa sala. Nakita niya akong nakatingin. Francis, huwag kang titingin. Sigaw niya. Pero huli na. Ang nilalang sa bintana ay nakanganga na. Kita ko ang matatalas niyang ngipin. Parang pangil ng aso pero doble ang haba. Lumapit si Melba at hinila ko palayo. Si Nanay Remedios naman ay sumigaw. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Nagalit ang nilalang at biglang pumailan lang ang isang mahabang hagisbis sa huni. Parang sigaw ng batang nahihila sa gubat. Humaba pa ang nakakatindig balahibong huni mula sa labas. Parang mahaba at pigil na sigaw na hindi mo alam kung tao ba o hayop ang pinanggagalingan. Niyakap ako ni Melba at hinila palayo sa bintana. Si Neta naman ay mabilis na kumuha ng kahoy mula sa tabi ng papag para inaasahan niya na talagang susubok na pumasok ang nilalang. Sa may kusina, nakita kong biglang umatras ang nilalang. Bumigwas siya pabalik sa dilim pero hindi siya tuluyang nawala. Ramdam namin na nasa paligid pa rin siya. Tumayo si Nanay Remedios sa may bintana. Huminga ng malalim at marahan niyang isinara ang kahoy na takip. Babalik pa yan. Hindi pa tapos yan. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung para iyon sa amin o sa sarili niya. Pero dama ko ang tensyon sa boses niya. Tumingin siya kay Melba at pagkatapos ay sa akin. Hindi ako makagalaw. Nanginginig pa rin ang duod ko. Lumapit si Nathan kay Remedios. Tita, bakit nandito na naman yung nilalang na yon? Hindi ba dapat nasa kabilang baryo yan lumilitaw? Hindi agad sumagot si Nanay Remedios. Pumikit siya para bang may iniisip na malalim. Saka siya nagsalita, mababa ang tono. Sumusunod siya sa dugo. May naamoy siyang bago. Sabi ni Nanay Remedios. At alam kong ako ang tinutukoy niya. Pinaupo kami ni Melba sa sala. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam namin ang ingay ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa labas. Parang mas malamig ang gabi habang tumatagal. Francis, okay ka lang ba? Tanong ni Melba. Tumango ako pero halata ang panginginig ng kamay ko. Melbs, ano ba talaga yun? Bakit parang kilala ni... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang magsalita ulit ang aking kausap na si Nanay Remedios. Hindi mo na kailangan malaman ang lahat. Basta sundin nyo na lang ang sasabihin ka. Hindi ko alam kung matatakot o magagalit ako. Pero hindi ako makapagsalita dahil mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Umupo si Wilma sa tabi ni Nathan. Nagmula at halatang hindi mapakali. Si Mama kasi, madalas niyang kausap yung nilalang na yon, lalo na pag may dumarating na hindi taga rito. Sabi ni Wilma. Nanlaki ang mata ko. Kausap? Tumango si Wilma. Oo, hindi mo lang naririnig dati kasi hindi ka pa nakakadama ng panganib dito. Pero Francis, hindi ordinaryo ang baryo namin. Simula pa noon, may kasunduan na rito. Agad bumulaslas si Nathan. Wilma, huwag ka masyadong magsalita. Bakit Nathan? May karapatan si Francis na malaman ng panganib. Sabi ni Melba. Delikado kung mali ang masabi natin eh. Sabi naman ni Nathan. Dito tumikhim si Nanay Remedios. Sapat na yan. Ako na ang magsasalita. Tumahimik kaming lahat. Umupo si Nanay Remedios sa harapan namin. Ang liwanag lamang na nagmumula sa gasera ang nagsisilbing ilaw sa may sala. Kaya halatang halata
ang bakas ng edad sa mukha niya, pati ang matatalim niyang mata na tila nakasilip ng hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao. Bago pa kayo ipanganak, may nilalang na tumingin-tingin sa baryo na ito. Hindi namin alam kung paano nagsimula, pero matagal na kaming may kasunduan. Napalunok ako. Anong klaseng kasunduan? Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi rin mabait. Para sinusuri lang niya kung handa na ba akong marinig ang katotohanan. Mula noon, kapag may dumadalaw na hindi taga rito, hindi dapat lumapit sa kanila ang nilalang. Basta may konting pagkain kami na hinanda tuwing gabi. Yung nasa may mangkok kanina? Tanong ko naman. Tumango siya. Pero ngayong gabi, masyadong maaga siyang dumating at masyado siyang gutom. Dagdag pa nito. Bakit naman siya masyadong gutom? Tanong ni Nathan. Dahil may kakaiba sa amoy ng dugo ng bisita natin ngayon. Napatingin silang lahat sa akin. Ano naman ang meron sa dugo ko? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko pa alam, pero hindi ito normal. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam kong hindi iyon biro. Bago pa kami makapag-usap-usap pa, biglang may malakas na lagapak sa may bubunga. Napatayo kaming lahat. Yun na naman siya, sabi ni Nathan. Nagsimulang gumapang ang ingay sa bubunga, mas mabigat kaysa kanina. Parang may gumagalaw na hayop na mabigat. Tunog na halos sumisira sa lumang kahoy. Francis, dito ka, sabi ni Melba. Hinila niya ako palapit sa kanya. Si Nanay Remedios ay lumapit sa altar sa gilid ng sala. Kumuha siyang na maliit na bote na parang may langis. Wilma, sindihan mo ang isa pang gasera, utos niya. Agad tumalima si Wilma. Nanginginig pa ang kamay. Sa labas naman may narinig kaming mababang tawa. Boses babae, matinis, parang natutuwa. Remedios, ayoko ng pagkain mo, gusto ko siya, sabi nito. Hindi ko kinaya at napasabunot ako sa aking buhok. Melba, bakit ako? Bakit ako ang gusto niya? Hindi sumagot si Melba, pero mahigpit niya akong hinawakan. Makalipas ang ilang segundo, huminto ang ingay sa may bubunga. Tahimik, sobrang tahimik. Para bang naghihintay ang lahat ng bagay sa paligid. Tapos sunod-sunod na pagkalabog. 3 beses mabagal. Wala ni isa ang gumalaw. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Francis, naririnig mo ba ako? Nanlamig ang dugo ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Lumapit si Nanay Remedios sa pinto at sumigaw. Humayo ka! Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay na to! Sumagot ang nilalang, mas galit. May karapatan ako. May kasunduan tayo. Walang kasunduan kung buhay ng tao ang kukunin mo, sagot ni Nanay Remedios. At biglang may malakas na kalabog sa pinto. Para bang sinipa ito ng ubod ng lakas. Napatras kaming lahat. Tumingin si Nanay Remedios sa amin. Hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, sabi ni Nanay Remedios. Anong gagawin natin? Tanong ko. Kailangan nating umalis bago sumikat ang araw. Hindi ligtas ang bahay na ito ngayong gabi. Agad na kinuha ni Nathan ang lamp. Sa gilid ng sala, si Wilma ay nag-impake ng mga kumot at tubig. Si Melba naman ay tinulungan akong tumayo at binigyan ako ng makapal na jacket kahit hindi naman malamig ang panahon. Bakit kailangang umalis? Tanong ko. Dahil hindi mo kilala ang nilalang na yun at hindi kanya tatantanan, sagot ni Melba. Tinignan ko si Nanay Remedios. Nay, baka naman kaya niyong kausapin. Sabi ninyo may kasunduan. Umiling si Nanay Remedios na mabagal. Hindi na siya sumusunod sa kasunduan ngayon. At kapag ganito ang gabi, pag bilog ang buwan, mas malakas sila. Wala akong laban sa kanya. Kung pipilitin na kumuha ng dugo,
Napalunok ako. Sa labas naman, narinig naming lumibot ang nilalang. Minsan may kaluskos, minsan may halakhak, minsan parang kumakanta ng himig na hindi mo mawari kung pampatulog o panagwagan sa kamatayan. Kapag binuksan natin ang pinto, walang lilingon, walang magsasalita. Kailangan mabilis tayo. Sabi ni Nathan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa lumang kubo ni Mang Ilyas sa may kabilang pampang, hindi sila nakakapasok doon. Bawal sa kanila ang lugar na iyon. Sabi naman ni Nanay Remedios. Bakit bawal? Hindi sumagot si Nanay Remedios at doon ko lalo naramdaman na may mas malalim pa pala na lihim ang pamilyang ito kaysa sa inaamin nila. Tumayo si Nanay Remedios sa harap ng pinto. Hawak niya ang bote ng langis. Tinapik niya ako sa balikat at bumulong. Francis, kapag may nakita kang anino o narinig mo tinawag ka, huwag kang titingin kahit ano pang sabihin niya. Tumango ako kahit ang lalamunan ko ay parang naglalaway sa takot. Handa na ba kayo? Tanong ni Nanay Remedios. Tumango si Nathan, Wilma at Melba. At mahigpit ang hawak sa kamay ko nito. At habang hinahawakan ni Nanay Remedios ang tarangka ng pinto, narinig namin ang boses ng nilalang. Sobrang lapit. Halos nasa tapat lang namin. Handa na rin ako. At pagkatapos ay tumawa siya. Isang mahabang tawang parang mula sa hukay. Hinawakan na ni Nanay Remedios ang tarangka. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto habang hawak ang bote ng langis. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Si Melba ay mahigpit pa rin ang kapit sa kamay ko. At si Nathan ay nakahanda ng hawak na kahoy na parang isang sandata. Si Wilma naman nasa likod naming tatlo, bitbit ang maliit niyang bag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang malamlam na liwanag ng buwan at ang maitim na silhwete ng mga puno sa paligid. Wala kaming nakitang nilalang, wala rin kaming narinig, pero ramdam naming may nanonood sa amin. Lumakad lang, walang lilingon. Sabi ni Nanay Remedios. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko sa baybatok. Para bang may sumusunod. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng bahay, biglang sumipol ang hangin. Kasunod noon ay may marahang halakhak na mula sa puno ng mangga. Hindi kami tumigil, mas binilisan pa namin ang hakbang. Dire-diretso lang, malapit na tayo sa likod ng bahay. Sabi ni Nathan. Pagdating namin sa likuran, nakita ko ang makitid na daan ang dinadaanan daw nila kapag kinakailangan nila na pumunta kay Mang Ilyas. Makitid ang daan pero puro damo at mga ugat ng puno. Tila walang tao doon sa tagal ng panahon. Dito tayo dadaan? Oo, walang ibang ruta eh. Nagsimula kaming bumaba sa medyo madulas na hagdan na lupa. Pero bago pa kami makalayo, may biglang bumulong mula sa kadiliman. Napakalapit sa tenga ko. Tinawag nito ang aking pangalan. Napatigil ako ng bahagya. Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking lieg. Pero agad akong hinila ni Melba. "Huwag kang hihinto," sabi niya. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumingin. Pero alam ko, nasa likod lang namin siya. Habang naglalakad kami, mas lumalim ang dilim. Hindi man lang sumasayad ang liwanag ng buwan sa daanan namin dahil natatakpan ito ng mga sanga ng puno. Minsan may kaluskos sa kaliwa, minsan sa may kanan, pero mas hindi kami tumigil. Nang bigla, may bumulong muli. "Melba, bakit siya?" Wika nito. Napaigpit ng gusto ng hawak si Melba sa akin. Halos mapiga niya ang braso ko. Nay, bakit siya kinakausap ng nilalang? Tawag ni Melba kay Nanay Remedios. Wala nang sagot-sagot. Lakasan niyo ang loob ninyo. Sagot ni Nanay Remedios. Pero hindi ko napigilang magsalita. "Ano bang meron sa dugo ko? Bakit ako ang hinahanap ninyo? O nila?"
Tumigil saglit si Nanay Remedios at tumingin ako. Kahit sa dilim, ramdam kong seryoso ang tingin niya. Francis, may lahing hindi mo alam na dala mo. Hindi ka tinatakot pero matagal nang alam ng mga kagaya niya na may kakaiba sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin dahil agad na may malakas na paglagabog na narinig namin mula sa ibabaw ng mga puno. Napatingala kami. Sa tuktok ng isang malaking puno, may aninong gumagalaw. Mahaba ang buhok. Ang mga kamay ay nakasabit sa tenga na parang paniki. At ang mga mata, kulay pula. Hindi namin nakita ang buong itsura niya, pero sapat na ang korte ng katawan niya para kilalanin iyon. Babae ngunit hindi tao. Bilisan ninyo! Sigaw ni Nathan. Naglakad kami ng mas mabilis. Halos tumatakbo na. Narinig namin ang tunog ng mga sanga na nagbibitakan sa lakas ng paggalaw ng nilalang sa ibabaw namin. Para siyang sumusunod sa amin mula sa taas. Hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw nilang umuwi ka dito. Bulong ni Wilma sa likod namin. Hindi ligtas para sa'yo, Francis. Pagkalipas ng ilang minuto, bumungad sa amin ang ilog. Maliit lang ito pero kailangan naming tawirin. Sa kabilang pampanga, naroon ang kubo ni Mang Ilyas. Malapit na tayo, sabi ni Nathan. Nakatayo kami sa gilid ng tubig nang biglang huminto si Nanay Remedios. Tumingin siya sa paligid. Para bang may nararamdaman siya na hindi namin nakikita. Hindi siya bababa sa tubig, pero pwede siyang tumingin mula sa taas. Wika niya. Nagkatinginan kami. Tumawid na kayo. Ako ang huling tatawid. Utos ni Nanay Remedios. Unang tumawid si Nathan pagkatapos si Wilma. Ako naman ang kasunod. Si Melba naman nasa likod ko. Pero habang nasa gitna na kami ng ilog, biglang may nalaglag na malaking bagay mula sa taas. Tumilapon ng tubig pataas. Francis! Sigaw ni Melba. Halos mawala ako sa balanse sa lakas ng bagsak. At mula sa likod namin, may boses na umalingaw-ngaw. Galit na galit. Hindi ka makakatakas. Francis, huwag kang titingin. Sigaw ni Nanay Remedios. At doon ko napagtanto, hindi sa taas nang galing ang boses, kundi sa mismong paligid ng ilog. Pagdating namin sa kabilang pampanga, sinalubong kami ng amoy ng tuyong dahon at usok. Maliit lang ang kubo ni Mang Ilyas. Lumang kahoy, may bubong na pawid at may mga lumang anting-anting na nakasabit sa labas. Pagdating namin, agad na binuksan ni Nathan ang pinto. Pasok, bilis! Sabi niya. Pumasok kami isa-isa. Ako ang nasa gitna, si Melba ang nakahawak pa rin sa akin. Pagkapasok ni Nanay Remedios, mabilis niyang sinara ang pinto at nilagyan ng kahoy na panangga. Sa wakas nakahinga na ako ng kaunti, pero hindi ibig sabihin ito ligtas na kami. Kasi nang tumingin ako sa bintana, may dalawang pulang mata na nakasilip mula sa dilima. Nagkatinginan sina Melba at Nathan, Wilma at Nanay Remedios, habang patuloy na umiihip ang malamig na hangin mula sa labas ng lumang kusina. Ramdam ni Melba na may gumagalaw sa ilalim ng sahig. Parang may humahaplos na mga huko sa kahoy. Hindi niya na alam kung guni-guni lang ba o talagang may umaaligid sa kanila. Umiling si Nathan, pilit na nagpapakatatag pero halatang kinakabahan. Relax lang, Melba. Baka daga lang yan. Pero napatingin si Wilma sa kanilang tatlo. Halatang may alam pero ayaw sabihin ng diretso. Hindi yun daga. Marahan niyang sinagot at pabulong pa. Hindi na yan humihinto simula pa kagabi. Umusan si Nanay Remedios palapit sa maliit na mesa sa kamarahang inilapat ang kamay sa ibabaw ng kahoy. Kung ayaw mong tumigil, mamaya ka sa akin. Biglang gumalaw muli ang nasa ilalim. Mas mabilis, mas malakas. Para bang may nagingit-ngit. Napatras si Melba sa gulat. Nay, ano yan? Sigaw niya.
Ngumiti si Nanay Remedios pero hindi iyon ngiting pampalubag loob. Hayaan nyo yan. Bahagi yan ng bantay ng pamilya. Natutuwa lang yan dahil may bisita. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, tahimik na naghanda ang mag-asawa. Hindi na sila kumain, hindi na nagsalita. Si Wilma ang nag-abot ng maliit na telang kulay abo kay Melba. Isabit mo sa bag ninyo. Proteksyon hanggang sa makalayo kayo rito. Pagkalabas nila ng bahay, hindi na lumingon pa. Itong si Francis at Melba. Takot siyang makita muli ang nilalang o ang aninong naghihintay sa likod ng mga puno. Tinawag sila ni Nanay Remedios bago tuluyang umakyat sa may jeep. Francis. Lumingon siya kahit ayaw niya. Nakatayo si Remedios sa may pinto ng bahay. Hawak ang rosaryo at bote ng langis. Iho, kapag narinig mo ulit ang boses niya, huwag kang sasagot. Tumango naman ito. Opo, Nay. Habang lumalayo ang jeep sa bakuran ng pamilya, unti-unting naglaho ang bahay na tanawin. Pero hindi ang kaba. Pagdating nila sa kalsadang may paliko, biglang umihip ang hangin mula sa kakahuyan. Mahina lang pero dala nito ang pamilyar na boses. Napakapit si Melba sa kamay niya. Huwag kang sasagot. At hindi na siya sumagot. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sila, unti-unting nawala ang hangin hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. At doon nagtapos ang kanilang biyahe. Ako po si Makoy, tubong Samar. At ito pong kwentong ibabahagi ko ay kwentong ipinasa lang din sa akin ng mga matatanda naming kamag-anak. Nangyari ito noong taong 1975 sa isang liblib na baryo sa bandang bahagi ng Samar, malapit sa kabundukan kung saan bihira makarating ang mga taga-ibang lugar. Noon, wala pang maayos na kalsada, puro putik, masukal na gubat at iilang bahagi na yari sa kahoy at pawid. Ang baryo naming iyon ay kilala dahil sa isang lumang alitan. Isang digmaan na pinag-uusapan ng mga tao pero ayaw pag-usapan ng diretso. Digmaan daw ng dalawang lahi, mga aswang at mga mambabarang. At doon nagsimula ang dahilan kung bakit sina Erwin, Alan, Edgar, Sonia at Doray ay napilitang humarap sa pinakadelikadong gabi sa buhay nila. Taong 1975, tag-ulan noon. Araw-araw umuugong ang hangin at halos hindi makita ang paligid sa kapal ng ambon. Sa baryo ng Kulapi, may 5 magkakaibigan. Erwin ang pinakamatapang. Alan ang tahimik pero mabilis mag-isip. Si Edgar palatawa. Sonia na kilala sa mabilis na pag-iintindi ng mga sitwasyon. At Doray na laging kinakabahan pero hindi iniiwan ang barkada. Gabi noon nang magkakasama silang naglakad pauwi sa ilog. Basang-basa sila ng ulan. Putik, Erwin, bakit kasi nagpapunta ka pa sa ilog? Kita mo naman ng panahon. Sabi ng lola ko, mas ligtas daw tayo kapag nasa isang lugar kaysa magkakanya-kanya tayo sa gubat. Usap ng dalawa. Sumagot si Alan. Anong ibig mong sabihin? Bakit naman magiging delikado kung maiwan kaming hiwa-hiwalay? Bumuntong hininga si Erwin bago nagpatuloy. Kasi nababalitaan na naman ng mga tao na bumabalik daw yung galaw ng mga sumalupong at lahi ng pugot. Huwag mo nga sabihin yan, Erwin. Hindi panahon ngayon para sa ganyan. Sabi naman ni Sonia. Pero bago siya makapagsalita ng mas mahaba, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa hilagang bahagi ng baryo. Parang sigaw ng hayop, pero malinaw na may halong tinig ng tao. Nagkatinginan silang 5. Huwag niyo sabihin, sabi ni Doray na hindi natuloy. Hindi na nila natapos ang usapan dahil may sumunod pang 3 sigaw, mas malakas, mas malapit at mas nakakatindig balahibo.
Mabilis silang tumakbo papunta sa bahay ni Lola Charinga, ang pinakamatanda sa baryo at may alam tungkol sa lumang alitan. Nang marating nila ang bahay, nakita nilang nakasara ang pinto at nakabarang ang kawayan. Lola Charing, kami to. Sigaw ni Sonia. Bumukas ang bintana. Lumabas ang mukha ng matanda. Nag-aalalang nakatingin sa gabing madilim. Pasok kayo, dali. Sabi nito. Pagsara ng pinto, agad nagtanong si Alan. Lola, ano bang nangyayari? Para bang may nilalapa sa labas? Umupo si Lola Charing at tumingin sa kanila isa-isa. Mga apo, ilang dekada nang hindi nagkikita ang dalawang lahi. Pero ngayong taon, tila muli silang nagkasagupa. Aling lahi yun, La? Tanong ni Edgar, pero halata ang takot sa kanyang muka. Ang pamilyang aswang na taga-kanluran at ang mga mambabarang na nakatira sa paanan ng bundok. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Kilala ninyo ang apelyido ng dalawang angkan? Ang pamilyang Biyanes, mga aswang mula sa panahon ng mga ninuno. At ang pamilyang Dalag, ang lahing mambabarang. Tumayo si Erwin. Pero La, bakit sila naglalaba ngayon? Dahil sa kasakiman ng mga Dalag, ninakaw nila ang mga bagay na hindi dapat ninanakaw. Ang dulot ng mga Biyanes, isang mutyang ginagamit para pigilan ang paglakas ng kanilang gutom. Kapag nawala yon, humihina ang pagpipigil nila at nagiging atrasadong anyo. Mas mapusok, mas mabangis. Lumunok si Doray. Kaya ba may mga sigaw? Oo, at ang mas masama, kapag nakapasok ang mga Biyanes dito, hindi na kayo magiging ligtas. Lola, kung totoo lahat ng to, bakit tayo ang nadamay? Hindi ba't laban lang nila yon? Kung sino man ang madadaanan nila, apo, ay hindi nila pakakawalan. Sa gitna ng usapan, napansin nila wala si Alan. Sandali, asan si Alan? Tanong ni Sonia. Naghanap sila sa loob ng bahay, sa likod, sa ilalim ng mesa, sa maliit na silid, pero wala silang nakita. Lumapit si Erwin sa pintuan. Sarado pa rin ang kandado. Di siya makakalabas ng ganun-ganun lang. Pero bago niya matapos ang salita, may gumalaw sa may bubong. Parang mabibigat na yapak ng hayop. Parang may gumagapang. Erwin, hindi ako mapakali. Bulong ni Sonia. Biglang may bumulong mula sa labas. Mahina, boses ng lalaki. Erwin, tulungan niyo ako. Teka, si Alan yun ah, sabi ni Edgar. Pero may sumunod na tunog. Hindi na boses ng tao. Isang pag-angil, isang halinghing na parang nababatak ang laman. Hindi yan si Alan. Mga apo, pag narinig ninyo ang kaibigan ninyo sa gitna ng kadiliman, hindi nyo siya nakikita. Siguradong hindi yan. Huminga ng malalim ang matanda. Huwag kayong maniwala dahil ginagamit ng mga aswang ang boses ng mga nawawala. Sa labas naman, may kumalabog. Sunod ang matinding pag-uga ng buong bahay. Parang may humahatak sa poste. Parang may gustong pilitin ang pagbukas ng pinto. Lola, ano yan? Sigaw ni Doray. Mga Biyanes, hinahanap nila ang udlot at baka akala nila nasa loob natin. Pero wala naman tayo noon, sabi ni Sonia. Hindi mahalaga. Wala silang tiwala kahit kanino sa panahon ng gutom. Pumailan lang ang isa pang malakas na sigaw mula sa gubat. Kasunod neto, ang malulutong na tunog. Parang nababali ang mga sanga. Parang may tumatakbo na mabilis. Sobrang bilis. Lola, may papalapit, sabi ni Erwin. Mga mambabarang yan. Kapag sila ang dumating, hindi na kayo makakatakbo. Hindi kayo nila gagalawin kung may gusto sila sa loob ng bahay na to. Nagkatinginan ang lima. Gutom na aswang sa kanan. Galit na mambabarang naman sa kaliwa. At wala silang takas. Nag-uunahan ang tibok ng puso ni na Erwin, Edgar, Sonia at Doray. Habang patuloy na umuuga ang bahay ni Lola Charinga. Sa labas, hindi nila alam
kung alin ang mas malapit, ang aswang na humahatak sa poste o ang mga mambabarang na rumaragasa mula sa gubat. Lola, anong gagawin natin? Tahimik lang kayo. Pag nag-ingay tayo, mas lalo nila tayong hahanapin. Pero habang nagsasalita ang matanda, biglang may bumagsak na mabigat sa bubong. Gumuhit ang tunog ng matatalim na kuko na parang kumakayod sa pawid. Lola, baka nasa bubong na sila. Kumunot ang noo ni Erwin at dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gilid ng bintana. Ngunit bago pa niya matanaw kung sino at ano ang nasa labas, biglang tumigil ang pag-uga ng bahay. Tumahimik ang paligid, pero hindi mapayapa. Ang katahimikan, ito yung katahimikan na parang may nagmamasid, may bumubulong mula sa likod ng bahay. At nagsasabi ng, "Tao, tao, tao." Hindi iyon boses ng tao. Parang dalawang boses na pinagpilit na magkasabay. Parang may nabibitak sa may lalamunan habang nagsasalita. "Lola, ano yun?" Yan ang mga Biyanes. Pag gutom na sila, hindi sila maayos sa tulog nila. Maya-maya, may dalawang mabilis na kaluskos sa damuhan. Kasunod neto ay isang higpit na hampas sa dingding na parang may tumakbo ng mabilis at sumalpok sa kahoy. Napaatras ang apat pati na si Lola Charing. Hindi sila aalis la? Tanong ni Erwin. Hindi, dahil may sakit sa hangin. May dala ang mambabarang na nagpapasama ng loob ng mga aswang. Sa gitna ng tensyon naman biglang bumukas ang maliit na bintana sa kusina. Hindi nila iyon binuksan. Erwin, merong kamay. Sabi ni Sonia. Isang maitim, mahabang braso ang unti-unting pumasok. May matatalim na kuko at balat na parang tuyong dahon. Tila nagpipilit makapasok. Kumakapit sa gilid ng bintana habang pumupunit ang pawid. "Umatras kayo," utos ng matanda. Kinuha ng matanda ang isang lumang bote na may kulay dilaw na likido. Nang sumilip ang ulo ng nilalang sa bintana, maliit na mata, patulis na nguso, at ngumiti na puno ng matutulis na ngipin. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa braso nito. Nag-usok ang balat ng aswang. Napapasigaw ito. Hindi boses tao, kundi isang napakalasong huni na parang pinipilipit ang mismong hangin. Napabitaw ang nilalang sa gilid ng bintana at nahulog sa lupa sa labas. Gumulong sa sobrang sakit. Nakakalaban pala yan, Lola. Hindi yan pinanglalaban ng matagalan. Pinatagal ko lang ang oras ninyo. Lumapit si Erwin sa pinto. "Lola, kung hindi aalis ang mga yun, walang mangyayari sa atin dito. Baka mas mabuti pang tumakbo tayo." "Hindi kayo makakatakbo. Mas mabilis sila kaysa sa hangin." Pero bago pa makasagot ang matanda ng mahaba, may humuni sa labas. Hindi ito huni ng aswang. Iba siya, tunog ng mahabang pabulong, parang dasal pero masama ang dating. "Lola, mambabarang ba yun?" Tumango ang matanda sa tanong ni Sonia. "Parating na sila at baka nasa paligid na sila." Maya-maya, umilaw ang paligid ng bahay. Hindi ilaw ng lampara kundi ilaw na parang mula sa daan-daang alitaptap na umiikot. Pero hindi iyon alitaptap, mga kulam na insekto. Lumipad ng paikot, unti-unting bumababa sa bubong, sa dingding, sa paligid ng lupa. Nagpaikot sila ng bilog, parang kinukulong ang bahay. Nagtapang-tapangan si Erwin. "Lola, may paraan pa ba para labanan sila?" "Meron, pero hindi sa loob ng bahay na ito." Saan po?" tanong ni Doray. Tumingin ang matanda sa labas. "Sa lumang kubo sa likod ng punong nyog. Doon nakalibing ang huling udlot ng mga Biyanes. Pag nakuha natin yon, pwedeng tumigil ang mga banggaan nila." "La, ibig mo sabihin, nasa labas ang kailangan natin?" Oo, ganun na nga." Umikot ang tingin ni Erwin sa apat niyang kasama.
Kung hindi tayo gagalaw, dito rin tayo mamamatay. Maya-maya may kumalubog ulit mula sa bubong. Kasunod nito, isang mahabang bitak sa kahoy. Bukas na! Bubuksan na nila! Sigaw ni Edgar. Lola, anong gagawin namin? Tinignan sila ng matanda. Kailangan niyong lumabas. Kahit sa likod lang, sa madilim na bahagi ng bakuran. Huwag kayong mag-iingay. Huwag kayong titingala. Huwag kayong tatakbo sa liwanag. Diretso kayo sa kubo. Paano kay Lola? Tanong ni Erwin. Ako ang aalalay. Ako ang haharang sa kanila. Hindi na sila nakaangal. Pumutok ang bubong. Bumukas sa malaking butas at lumitaw ang dalawang dilaw na mata na walang puti. Kumikislap sa gutom. Takbo na! Sigaw ni Erwin. Binuksan niya ang likurang pinto. Sabay-sabay silang 5. Paglabas nila, ang una nilang nakita ay isang pares ng mata. Maliit, mapula, nakatitig sa kanila mula sa ilalim ng punong nyog. At may humaplos sa lupa. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang napakaliit na nilalang na may sandamakmak na insekto sa palad. Kamusta, mga bisita? At doon nagsimula ang pinakaunang hakbang ng mga bata sa gitna ng digmaan ng dalawang lahi. Lumapit ang 5 magkakaibigan sa lumang kubo sa likod ng punong nyog. Ang kubo ay yari sa kawayan at pawid. Halata ang pagkasira sa mga hangin at ulan ng nakaraang taon. Pero may kakaibang liwanag sa loob, parang may bumubuslot na liwanag mula sa lupa mismo. Erwin, sigurado ka ba dito? Bulong ni Sonia. Wala na tayo ibang pupuntahan. Dapat lang natin subukan. Sagot ni Erwin. Pumunta si Edgar sa gilid. Tinignan ng paligid. Parang may gumagalaw sa anino, pero hindi ko makita kung ano. Wala na tayong oras. Halina, baka lumabas sila ulit. Lumapit sila sa pinto ng kubo. Nang itulak ni Erwin, bumukas ito ng may ingay. Nagkalat ang mga tuyong dahon sa may sahig. Sa loob, halata ang mga lumang kagamitan ng mga ninuno ng Biyernes. Isang maliit na altara, isang banga na may natuyong likido, at sa gitna ay may nakalibing na maliit na kahon na puno ng lumang gamit at itim na tela. Doon sa gitna, doon nakatago ang udlot. Kailangan nating makuha agad bago dumating ang mga mambabarang at aswang. Sabi ni Lola Charing. Umupo si Sonia sa gilid ng kahon. Pinagmasda ng takip. Erwin, ikaw na lang ang magbubukas. Baka may sumpa o anong paman. Kumuha si Erwin ng malalim na hininga at dahan-dahang binuhat ang takip. Biglang bumula ang kanyang muka. Halos hindi makahinga. May nakasulat dito sa lumang papel. Parang mga salita na hindi maintindihan, pero ramdam mo ang init at parang humihinga sa ilalim ng kahon. Agad na inabot ni Lola Charing ang kamay niya. Huwag kang matakot, Erwin. Kaya ninyo yan. Sabay-sabay tayo. Sabay nilang binuhat ang kahon. May naramdaman silang malamig na hangin na biglang sumalubong sa kanila. Parang may dumaan ng mga anino sa paligid ng kubo. Ano yun? Tanong ni Edgar. Mga mambabarang. Nararamdaman nila na hawak ninyo ang udlot. Darating sila sa loob ng ilang sandali. Kung nakaligtas tayo sa una, baka hindi na sa pangalawa. Hindi nagtagal, may kumaluskos sa labas ng kubo. Malakas, mabilis, at parang may sumasalakay sa hangin. Biglang may tumama sa pinto ng kubo, kaya muntik nang matumba si Doraya. Erwin, dalhin mo ang udlot sa labas. Ako na naman ang haharang sa kanila. Bibigyan ko kayo ng oras sa pangalawang pagkakataon. Sabi ng matanda. Kumapit si Erwin sa kahon at tumakbo palabas. Kasabay neto, bumukas ang bubong ng kubo at ilang matatalim na kamay ng aswang ang muling sumulpot. May kasunod na humalinghing na tunog mula sa gubat. Ang mga mambabarang na may daladalang itim na usok sa palad.
Nakakakaba naman. Bulong ni Sonia. Sinusubaybayan si Erwin habang tumatakbo siya sa may dilim patungo sa malawak na bakuran. Pumasok sa gitna ng liwanag ang apat na kaibigan. Halos hindi makita ang daan sa bilis ng takbo. Ang mga insekto, ilaw at usok ay unti-unting bumabalot sa kanila. Parang humihigpit sa paligid. "Dali, Doray, halika na!" sigaw ni Edgar. Lumapit si Erwin sa lumang punong nyug kung saan may maliit na hukay na inilaan na ni Lola Charing. Dito niya itinaubang kahon, ngunit bago pa niya matapos, may dalawang malaking anino ang sumulupot sa harapan niya. Isang aswang mula sa Byanes at isang mambabarang mula sa Dalag. Parang nagkatinginan sila at ramdam mo ang galit nila sa isa't isa. Sabay na lumapit sa kahon. Erwin, anong gagawin natin? Hindi natin kaya na labanan ng sabay ang mga yan. Sigaw ni Sonia. Ngunit bago pa man makagawa ng desisyon, may isang malakas na sigaw mula sa paligid. Hindi tao, parang nag-aalab ang lupa sa ilalim ng kanilang paa at may kumikislap na mga mata mula sa mga sanga ng puno. "Dito na, kailangan natin magtulungan," utos ni Erwin, hawak-hawak ang kahon. Tinulungan ng apat na kaibigan na itaboy ang aswang at mambabarang palayo. Ang mga halimaw ay naglaban, parang nakikita ang galit at takot sa bawat kilusan. Naghihigitan ang usok ng mambabarang at ang matatalim na kuko ng aswang. Pero sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang isang liwanag mula sa kahon. Isang liwanag na tila humihigop sa lahat ng kasamaan sa paligid. Ramdam mo ba? Parang may nagbabago sa paligid. Bulong ni Sonia. "Oo, parang napipigilan nila. Parang napapalayo sila," sagot ni Erwin. At doon sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang ang dalawang lahi, aswang at mambabarang, ay unti-unting napipilitan na lumikha ng distansya sa isa't isa. Hindi pa tapos ang laban, pero sa liwanag ng udlot may katahimikan kahit panandalian. Habang nakatayo sa ilalim ng punong nyog, hawak-hawak ni Erwin ang kahon ng udlot. Ramdam niya ang bigat hindi lamang ng kahon, kundi pati ng responsibilidad. Nakatingin sa paligid sina Edgar, Sonia at Doray. Halatang nanginginig sa bawat galaw ng mga halimaw sa dilima. "Dapat nating ilipat ito sa kabila ng ilog. Doon mas ligtas kahit papaano," sabi ni Erwin. Paano tayo makakatawid? Baha, putik, at baka may nakatambay pa sa gubat. Tanong ni Sonia. "May paraan. Isa-isa tayo, dahan-dahan. Hindi natin pwedeng pasabugin ang galit nila." Kinuha naman ni Edgar ang isang lumang tangke ng langis na natagpuan sa kubo, na pinaglagyan nila ng apoy at ginawa nilang pansamantalang liwanag sa paligid. Parang tanging liwanag lang ang pwede makapigil sa kanila sa ngayon. Bulong ni Edgar. "Dali, Doray, ikaw ang susunod," utos ni Erwin. Hawak-hawak ni Doray ang tali ng kahon. Dahan-dahang tinutulak pasulong habang tinitignan ng bawat anino na gumagalaw sa gilid ng bakuran. Biglang may humalakhak mula sa gubat. Maliwanag na mapula ang mata ng aswang na sumusunod sa kanila. Kasunod ang maiitim na usok ng mambabarang na tila umaaligid sa kanila. "Hindi tayo pwedeng huminto," sabi ni Erwin. "Kaya natin to. Dahan-dahan lang." Habang tumatawid sila sa maliit na tulay, nadama ni Sonia ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang leeg. Erwin, ano yun? Tanong niya. "Usok ng mambabarang. Kapag malapit na tayo sa ilog, mawawala ang kanilang lakas," sagot ni Erwin. Pagsapit nila sa gitna ng ilog, napansin nila ang tubig na tila kumikislap sa dilim. Dito hinawakan ni Edgar ang kahon at sinimulang itulak sa kabilang pampang. Biglang may lumitaw na isang malaking anino sa gitna ng ilog. Mukhang aswang, mas malaki at mas mabagsik kaysa sa nakita nila sa kubo. "Edgar, lumayo ka!" sigaw ni Erwin. Ngunit bago pa man sila makagalaw ng husto, may sumulpot sa likod nila. Isang mambabarang, isang matandang babae na may itim na usok sa may kamay.
Humakbang siya sa gilid ng ilog. Tila ba sinusubukang abutin ng kahon. Doray, hawakan mo! Utos ni Erwin. Pilit nilang sabay na hinihila ang kahon patungo sa pangpang, habang ang aswang at mambabarang ay nag-aalitan sa kanilang likuran. Biglang may sumabog na liwanag mula na naman sa kahon. Isang matinding liwanag na tumatagos sa dilim. Ramdam nilang humihina ang mga halimaw, para bang natabunan ng liwanag ang kanilang galit at lakas. Dali, malapit na tayo sa kabilang pampang, sabi ni Erwin. Pinilit nilang dalhin ang kahon hanggang sa makatawid sila ng buo. Pagkatawid nila, ramdam nilang biglang napatahimik ang paligid. Walang aswang, walang mambabarang. Tila ba naglaho ang lahat sa kadiliman. Tuloy na ba tayo? Tanong ni Doray na nanginginig pa rin. Hindi pa. Kailangan pa nating dalhin ang kahon sa ligtas na lugar at hindi natin alam kung sinusubaybayan pa ba tayo. Sagot naman ni Erwin. Naglakad sila sa gilid ng ilog, papunta sa maliit na kubo na ginamit ni Lola Charing bilang panlaban. Sa bawat hakbang, damang-dama nila ang kaba at ramdam ang pagbigat ng digmaan sa paligid nila. Pagdating nila sa ikatlong maliit na kubo ni Lola Charing sa kabilang pampang, agad nilang inilagay ang kahon sa loob, sa gitna ng sahig na may matibay na kahoy. At nagulat sila nang makita nila doon ang matanda na naiwan kanina sa pangalawang kubo. Tito, ligtas na sa ngayon. Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating maghanda. Paano, Lola? Nagtatakang tanong ni Sonia at iniisip niya kung paano nakapunta ang matanda nang ganoon kabilis sa ikatlong kubo niya. May paraan para itaboy sila. Pero kailangan natin gamitin ng lupa at apoy. Ako ang gagawa rito. Pero kailangan ko rin ng tulong ninyo. Tulong sa ano, Lola? Tanong naman ni Doray halatang natatakot. Ang pagbuo ng harang. Magkakaroon tayo ng 3 linya. Apoy sa harap, lupa sa gilid, at sigaw ng mga dasal para pilitin silang umatras. Kinuha ni Erwin ang ilang tuyong kahoy at pinaglagyan ng langis, habang si Edgar at Sonia naman ay nagtulong maghukay ng maliit na kanal sa paligid ng kubo. Ang maliit na kanal ay magsisilbing bitag para sa mga susunod na lalapit na halimaw. Parang kakaibang pakiramdam ko, bulong ni Sonia. Parang may nakamasid sa atin sa bawat galaw natin dito. Wala na tayong oras para sa takot. Kailangan matapos ito bago sila dumating ulit, sagot ni Erwin. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman nila ang pag-uga-uga ng lupa. Lumapit ang halimaw, malaking aswang na may mahabang kuko, sinundan ng isang mambabarang na may itim na usok sa palad. Dito na, handa na tayo, sigaw ni Lola Charing. Binuhos niya ang isang pulbos mula sa maliit na banga sa ibabaw ng apoy na nagdulot ng malaking usok at liwanag sa paligid. Sumigaw ang aswang, halatang nasasaktan, nagtatangkang sumugod sa apoy. Kasabay nito, sumiklab ang mambabarang sa 100 ng itim na alikabok at sinusubukang abutin ang kahon. Erwin, dalhin mo ang kahon sa gitna ng kanal, utos ng matanda. Dahan-dahang dinala ni Erwin ang kahon habang sina Edgar at Sonia ay pinapanatili ang harang ng apoy sa harap. Si Doray naman ay tumutulong magpatibay ng kanal para hindi makalusot ang halimaw. Parang ilang minuto na nagtago ang mga galaw nila sa harap ng panganib. Huminto ang aswang sa paglapit sa kanal. Natutok ang mga mata sa liwanag ng kahon habang ang mambabarang ay nagbago ng anyo. Tila sinusubukang lumipad sa paligid. Kailangan natin silang piliting lumayo ng sabay. Sino ang magbibigay ng huling dasal? Ako na lang, Lola, sabi ni Sonia. Hawak ang maliit na rosaryo na dala niya mula sa bahay. Nagsimula siyang bumulong, dahan-dahang inulit ang mga lumang dasal na tinuro ng kanyang lola. Unti-unting napalayo ang 2 halimaw mula sa kubo, sabay sa liwanag na nagsimula at nagmumula sa kahon.
Parang hinila sila ng enerhiya ng udlot at ng dasal ni Sonia. Ramdam mo yun? Bulong ni Edgar. Parang napipilitan silang umatras pero hindi nila kayang huminto. Dali, Erwin, dalhin mo ulit sa gitna, utos ni Lola Charing. Hawak-hawak ni Erwin ng kahon. Sinigurado niyang hindi ito mahuhulog sa kanal. Sa bawat hakbang, parang humihina ang dalawang halimaw. Unti-unting nawawala sa dilim ng kagubatan. Matapos may taboy ng panandalian ng aswang at mambabarang, nagpatuloy ang 5 magkakaibigan sa kubo ni Lola Charing. Ngunit ramdam nila ang bigat ng paligid. Parang may nakabantay pa rin sa gubat at sa paligid ng ilog. Lola, kailangan ba natin manatili dito na magdamag? Tanong ni Doray. Hindi. Kailangan nating lumipat sa mas ligtas na lugar, sa kabilang bundok. Doon natin pwedeng tapusin ang laban na ito. Ngunit magbabalat kayo tayo. Walang ilaw, walang tunog, at huwag huminga ng mas malakas. Tamtaman lang. Parang kakaiba pa rin ang hangin dito. Parang sinusundan pa rin tayo, sabi ni Sonia. Dali, Erwin, ihanda ang kahon. Utos naman ni Lola Charing. Naglakad sila sa ilalim ng kadiliman. Palibot sa mga sanga ng puno, may mga kaluskos mula sa likuran. Hindi nila alam kung aswang o mambabarang iyon, pero ramdam nila ang mata ng halimaw sa bawat hakbang. Biglang may napansin si Edgar, isang maliit na apoy na mula sa gilid ng gubat. Erwin, Lola, may liwanag doon. Baka mambabarang yan. Huwag na lang kayong lumapit, diretso tayo sa bundok. Habang naglalakad sila sa putik, nadula si Doray. Napasigaw siya. Agad siyang hinawakan ni Erwin. Salamat, Erwin. Halos di ko na kaya, sabi niya. Kita mo yun? Parang may anino na sumusunod sa bawat galaw namin, sabi naman ni Sonia. Hindi lang kayo nakikita, ramdam nyo din, sagot ni Erwin habang pinipilit dalhin ang kahon. Pagdating nila sa mabatong daan papunta sa bundok, tumigil si Lola Charing. Dito tayo magpapahinga sandali. Kailangan nating planuhin kung paano natin matatakasan ang mga halimaw kung magkakahiwalay tayo. Mas lalakas ang galit nila. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Edgar. Dahil sa liwanag ng kahon at dasal ni Sonia, kaya natin silang pigilan. Ako at si Erwin ang haharap sa kanila kung lalapit sila. Kayo, manatili kayo sa likod at bantayan ang paligid. Habang nag-aayos ng paligid, ramdam ni Sonia ang malamig na simoy ng hangin na parang dumaraan sa ilalim ng lupa. Lola, ano yun? Parang may sumasayad sa paa namin. Itong bundok na ito, may espiritu din. Pero hindi sila laban sa atin. Sila'y proteksyon kung alam nating gamitin. Maya-maya biglang may kumaluskos mula sa puno sa gilid. Isang maliit na nilalang, halatang hindi tao. Ang lumabas, may itim na balahibo at mapulang mata. Huwag kayong lalapit sa kahon, bulong neto. Ito ba, Lola? Parang gusto din nila na kunin ang kahon, pero parang gusto din nilang tulungan tayo, sabi ni Erwin. Nakatingin sa kakaibang nilalang. Oo, Erwin. Dapat natin silang pakinggan. Hindi yun basta lusubin. Ngayon, kailangan natin gumawa ng plano para sa susunod na hakbang kung papaano maipapalayo ang aswang at mambabarang ng tuluyan at ligtas ang kahon. Sa bundok, naglatag ng maliit na kampo sina Erwin. Pinag-aralan nila ang kahon ng udlot at ang liwanag neto na tila nagbibigay ng pansamantalang proteksyon laban sa aswang at mambabarang. Dapat nating malaman kung papaano nila sinusundan ang liwanag. Hindi sila basta-basta lalapit kung alam nilang delikado sa kanila, sabi ni Lola Charing. Parang may naririnig akong kaluskos sa likod, bulong naman ni Sonia. Doon tayo maghihintay at magbabantay, sagot ni Erwin. Kung may susubok lumapit, kami ang haharap. Kayo ang magbabantay sa paligid. Hindi naglaon may mahinang ilaw mula sa gilid ng bundok.
parang mata ng halimaw na sumisilip sa dilima. Aswang yata yun ha. Dapat ba tayong umatras? Hindi. Kung umatras tayo, malalapit sila sa kahon. Dapat magpakita tayo ng lakas sa pamamagitan ng liwanag at dasal, sabi ni Lola Charing. Sabay silang lumapit sa kahon. Humakbang si Sonia sa harap at inikot ang rosaryo sa paligid nila habang binubulong ang lumang dasal. Ang liwanag mula sa kahon ay tila lumakas kasabay ng dasal. Bigla namang may sumulpot na anino mula sa gilid ng bundok. Isang aswang na mas malaki kaysa sa nauna na nakita nila sa kubo. Kasunod nito ang isang mambabarang na may itim na usok sa palad ulit. Parehong huminto ng ilang metro ang layo. Tila ba nahihirapan sa liwanag at dasala. Ramdam mo yun? Bulong ni Erwin. Parang hindi nila kayang lumapit ang diretso. Dali, Erwin. Siguraduhin mong hindi mahuhulog ang kahon. Sigaw ni Lola Charing. Habang unti-unting umaatras ang mga halimaw, napansin ni Edgar ang maliliit na nilalang mula sa puno kanina. Ang mapulang mata at itim na balahibo. Lumapit ito sa kanila. Hindi agresibo. Tila ba gusto silang tulungan. O Lola, parang nais nila tayong tulungan. Baka pwede nating samantalahin yon. Gawin natin. Kailangan nating patibayan ang liwanag sa paligid at gamitin silang gabay para sa susunod na hakbang. Doon natin pwedeng iligtas na mailipat ang kahon sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Dahan-dahang pinangunahan ng maliit na nilalang ang 5 magkakaibigan sa makipot na daanan sa bundok. Halos hindi nila makita ang daan sa dilim, ngunit ramdam nilang may proteksyon sa paligid dahil sa presensya ng nilalang. Hindi pa rin sila sumusuko, bulong ni Sonia. Parang hinihintay nila ang tamang pagkakataon. Dagdag pa niya. Walang problema. Basta sundin natin ang daan at ang liwanag ng kahon. Makakaabot tayo sa ligtas na lugar, pero dapat lagi tayong handa sa anumang galaw nila. Sa bawat hakbang, ramdam nilang unti-unting humihina ang galit ng aswang at mambabarang. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang bundok ay puno ng anino at bawat tunog ay maaaring hudyat ng panganib. Maya-maya pa, maghanda tayo sa huling hakbang. Kapag nasa bitag na sila, lalapit tayo at sabay-sabay na gagamitin ang udlot at dasal na para hindi sila makalabas. Ginawa nila yon nang makarating sila sa tamang lugar. Ang 5 magkakaibigan na hawak ang kahon at binabantayan ang paligid. Nakaposisyon sila sa huling salpukan. Ramdam nila ang tensyon, ang bigat ng hangin at ang galit ng 2 lahi ng halimaw na tila pinipilit nilang magpatuloy sa digmaan. Dahan-dahang pinapalakas ni Sonia ang dasal habang hawak ang rosaryo at pinapatatag ni Lola Charing ang pilog na apoy sa paligid ng kahon. Si Erwin ay nakatutok sa kahon, pinipigilan itong mahulog habang nakamasid sa bawat galaw ng aswang at mambabarang sa paligid. Nararamdaman ko na parang nababahala sila. Parang hindi na nila kayang lumapit sa kahon. Bulong ni Sonia. Biglang umusog ang aswang. Sinusubukang pumasok sa maliit na bitag na pagitan ng mga bato. Tumalon ito subalit pinigilan ng liwanag ng kahon at ng harang na gawa sa apoy at asina. Kasabay nito, ang mambabarang ay lumipad sa paligid. Nanginginig sa galit, sinusubukang abutin ang kahon mula sa taas. Erwin, hawakan mo ng mahigpit. Hindi tayo pwede magkamali sa hakbang na ito. Si Doray naman ay mabilis na naglagay ng karagdagang abo sa paligid ng harang para pigilan ang mambabarang sa paglapit. Pakiramdam ko, parang nasusuklam na sila sa liwanag. Dali, Sonia, dagdagan mo pa ang dasal. Utos ni Lola Charing. Si Sonia ay mas pinalakas ang bulong habang ang liwanag ng kahon ay tila unti-unting lumalaki. Humihila sa 2 halimaw patungo sa bitag. Habang unti-unting napipilitang umatras ang mambabarang, napapasigaw ang aswang at sa wakas, ang katawan nito ay napasok sa bitag sa pagitan ng mga bato. Hindi na ito makalabas at ang galit nito ay ramdam pa rin sa hangin. Tapos na ba? Tanong ni Edgar. Hindi pa.
Kailangan natin siguraduhin na hindi na sila makalabas at makakasabotahe sa atin muli. Sa tulong ng maliit na nilalang na nakilala nila kanina, ipinakita nila ang tamang direksyon para manatili sa bitag ang aswang at mga mambabarang. Ang nilalang ay naglakad sa gilid ng patag. Nilimitahan ng paggalaw ng mambabarang at siniguradong hindi makalapit sa kahon. Parang gumagalaw sila pero hindi nila kontrolado ang sarili. Parang hinihila sila ng liwanag at ng dasal. Bulong ni Erwin. Dali, lahat tayo hawakan ng kahon. Panatilihin ang liwanag at dasal at manatiling kalmado. Sigaw ni Lola Charing. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, naramdaman nilang humina ang galit ng enerhiya ng dalawang halimaw. Ang aswang ay nanatili sa bitag at ang mambabarang ay unti-unting nawala sa paligid. Tila bumalik sa kanyang anyo ngunit wala ng lakas na sumunod. Hindi ko pa rin mawari. Parang hindi nila makakalimutan ang liwanag na iyon at hindi rin nila kayang saktan tayo ngayon. Bulong ni Sonia. Ngayon, kailangan nating planuhin ang susunod na hakbang. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit napipilitang umatras ang mga halimaw. Kailangan nating ilipat ang kahon sa pinakailalim sa bahagi ng bundok. At siguraduhin hindi na ito masusundan pa ng sunod na laban. At nagawa nga nila ang bagay na yun. Pagkalipas ng ilang oras, habang nakaupo sa gilid ng kuweba, nag-usap-usap ang limang magkakaibigan. Hindi man sila nakangiti, ramdam nila ang ginhawa at katahimikan. Ang bundok ay tila muling nagbalik sa dati nitong katahimikan, maliban sa dahan-daang huni ng mga kuliglig at hangin sa puno. Ang kaalaman at karanasan natin sa digmaan ng mga lahing aswang at mambabara ay proteksyon para sa atin at sa susunod na henerasyon. Basta lagi kayong magbantay at huwag hayaang malapit sa kahon ang sino man. Wika ni Lola Charing. Dumating ang umaga, ang liwanag ng araw ay unti-unting pumailan lang sa bundok. Pinapawi ang dilim ng gabi at nagbigay ng bagong simula. Ang aswang at mambabarang, kahit nagtago sa kadiliman ng gubat, ay hindi na muling lumapit. Pakiramdam ko, tapos na ang lahat. Bulong ni Doray, nakangiti ng bahagya. Oo, Doray, natapos ng digmaan at salamat sa liwanag, pati ng dasal at pagtutulungan natin. Buhay pa tayo at ligtas ang kahon. Naglakad sila pababa ng bundok, magkahawak kamay at tahimik. Bawat isa ay may sariling iniisip, ngunit ramdam ang sama-samang ginhawa. Sa kanilang mga puso, alam nilang may mga halimaw na mananatiling nagbabantay sa dilim. Ngunit ang pagkakaibigan, tapang at dasal ang naging sandigan nila upang malampasan ang digmaan ng mga lahing aswang at mambabarang. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng tahimik na hangin, mga alo ng ilog at mga huni ng ibon sa umaga. Ang lihim ng kahon at ng bundok ay nananatiling ligtas, at ang kwento ng digmaan ay isa na lamang alaala, isang matinding pagsubok na nagpatibay sa kanila at nag-iwan ng babala, na sa bawat madilim na sulok ng mundo may liwanag at tapang na maaaring magtagumpay. Magandang araw po. Ako po si Chris. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pinsan kong si Victor noong taong 1984 nang mangyari ang pinakanakakatakot na gabi sa buhay namin sa liblib na baryo ng San Dimas. Nagsimula ang lahat noong 1984 sa isang tag-ulan na hindi naman kalakasan pero sapat para palaging basa ang lupa at maputik ang mga daanan sa amin. Sa San Dimas, isang baryong nasa hilagang bahagi ng Quezon Province. Para ka talagang nasa pinakailalim ng probinsya. Walang kuryente sa karamihan ng bahay. Gasera lang at gabi ay halos parang may buhay ang dilim. Sa bayong iyon nakilala si Victor, pinsan kong binata na ang trabaho ay albularyo. Bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng lolo naming manghilot. At ayon sa matatanda, bukod sa pagpapagaling,
May tiningga raw si Victor, yung kakayahang makaamoy o makaramdam kapag may hindi pangkaraniwang nilalang sa paligid. Bago magsimula ang mismong bangungot sa gabing yun, may ilang linggo na kaming nababalita sa kabarangay na may anong nilalang na umiikot sa mga kubo sa tabing gubat. 3 raw ang nakakita ng anino. Mahaba ang balikat, walang imik at mabilis kumilos. Pero ang pinakanakakabahala ay ang kwento ni Aling Nida, ang tindera ng gulay sa palengke at isa sa mga matagal nang nakatira doon. Siya ang unang pumunta kay Victor para magpasama. Chris, pakisabi kay Victor dumaan siya rito. Sabi ni Aling Nilda habang nanginginig ang kamay. May bumibisita dito sa bubong namin gabi-gabi. Si Aling Nilda ay kilala sa amin bilang prangka pero hindi sinungaling. Kasama niya sa bahay ang unika iha niyang si Nena. 18 anyos, payat at mahiyain. Ang asawa niya ay matagal nang namatay, kaya silang dalawa lang ang magkasama sa kubo. Pinuntahan ko si Victor sa bahay nila at gayang nakasanayan, nagdala siya ng maliit na supot ng mga dahon, langis, asin at isang lumang rosaryo na lagi niyang suot. Pagdating namin sa kubo nila Aling Nilda, tahimik ang paligid. Ang hangin ay parang mabigat at yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo mula sa dilima. Ganun ang humahabol sa amin. Nang makapasok kami sa kubo, agad na hinarap ni Victor si Aling Nilda. Aling Nilda, ano pong naririnig ninyo gabi-gabi? Ay anak, may gumagapang sa bubong. Tapos minsan may parang umihihip sa bintana namin. Akala ko pusa, pero hindi pala pusa yan. Mabigat, parang tao. Napatingin kami kay Nena. Nakaupo, tahimik sa papag, nakayakap sa kumot. Nena, ikaw ba may nararamdaman ka? Tanong ni Victor. May kumatok po sa dingding namin kagabi, 3 beses. Yung dahan-dahan. Tapos may humihila sa pisi ng bintana namin. Pareho kami napatingin ni Victor sa isa't isa. Sa lugar naming iyon, kilala ang senyalis na yon. Hindi iyon magnanakaw, hindi iyon hayop, iyon ay aswang. Pero may kakaiba, hindi ito pangkaraniwang aswang na naglalakad lamang. Ayon kay Victor, mabigat ang presensya, malakas, parang may hinahanap. At doon nagsimula ang gabi ng kaguluhan. Gabi na nang nagpasya na kaming magbantay kina Aling Nilda. Si Victor ang naglatag ng asin sa bintana at may inilapag siyang langis sa 4 na sulok ng kubo. Kami naman ni Wilson, kaibigan naming karpintero, ay isa ring kababata ang nagbabantay sa labas. Si Wilson ang isa sa pinakapangunahing tauhan dito. Matapang, pero ngayong gabi, malakas ang kutob niyang may mali. Habang nakaupo kami sa bangkito sa ilalim ng mangga, maririnig mo ang mga kuliglig, huni ng palaka at mga banayad na hampas ng hangin sa mga dahon. Pero bigla nga, namilipit ang katahimikan. Parang may humigop sa lahat ng ingay sa paligid. Maya-maya pa, isang mabagal pero tiyak na paggapang ang napansin namin. Tumingala kami ni Wilson. Madilim pero may nakikita kaming anino. Mahaba ang braso at nakadikit ang katawan sa may bubong. Parang butiki. Chris, anong klase nila lang yan? Huwag kang gagalaw. Hintayin natin si Victor. Pero sa loob, narinig namin si Nena. Medyo napasigaw. Nena? Nay, may kumakaluskus na naman. Sabi niya. Kasunod nun ay 3 mababagal na pagkatok sa dingding. Hindi yung katok ng kamay. Iba, parang matulis, parang kuko. Lumabas si Victor, hawak ang langis at rosaryo. Chris, Wilson, huwag kayong lalapit.
Hindi pa siya nagpapakita ng buo. Victor, nasa bubong. Sabi ko naman. Tumingala si Victor. Tumitig siya ng matagala para bang may sinusuri. Hindi to ordinaryong aswang. Iba ang lakas. Pakiramdam ko, matagal na itong nag-aabang dito. Para saan? Tanong ni Wilson. Si Victor ay hindi agad sumagot, pero tumingin siya kay Nena na nasa loob. At doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Parang may gusto ang nilalang sa bahay na iyon o sa taong nanduroon. Maya-maya pa ay biglang bumigat ang yapak sa may bubong. Hindi na ito pagapang. Parang tumayo na siya sa ibabaw. At doon namin nakita sa pagitan ng mga dahon ng mangga isang mahabang anino, payat pero baluktot ang likod. Tila dumadampi ang haba ng buhok sa yero habang kumikilos. Victor, lalaki ba yan o babae? Hindi ko pa masabi, pero malamang babae. Malakas ang amoy ng dugo at lupa. Victor, anong gagawin natin? Tanong ko. Dahan-dahang iniangat ni Victor ang bote ng langis. Ihanda ninyo ang sarili nyo. Hindi yan naalis kung hindi natin naharapin. Sabi niya. Bago kami nakaporma, biglang bumaba ang nilalang. Hindi tumalon, hindi kumapit. Parang dumulas pababa sa gilid ng bubong at tumayo sa lupa nang walang ingay. Tumapat siya sa ilalim ng mangga. Doon namin nakita ang muka. Babaeng payat, sobrang itim ang mata, nakausli ang mga pangil at mahaba ang dila na parang ahas. Ang buhok niya ay gusot-gusot na umabot halos sa lupa. Si Wilson ang unang umatras. Ako naman napakapit sa poste. Pero si Victor hindi gumalaw. Tinawag niya ang nilalang. Anong kailangan mo sa bahay na to? Hindi ka dito makakapasok. Sabi ni Victor. Hindi nagsalita ang babae, ngunit ngumiti, mahaba, malalim, at nakakakilabot. At sa pinakamadilim na tono na narinig ko sa buong buhay ko, nagsalita siya. Hindi ikaw ang hinahanap ko, albularyo. Tumikhim si Victor, pero hindi umatras. Kung sinena ang pakay mo, hindi mo siya makukuha. Umangil ang nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya ay umiinit ang lupa na parang natutuyo. Matagal ko na siyang inaamoy. Panahon na. Sa puntong iyon, kahit anong tapang ni Wilson, napatras siya. Ako man, hindi na makatayo ng maayos. Parang nanginig ang tuhod ko. Pero si Victor, matatag pa rin. Wilson, Chris, lumapit kayo sa likod ko. Huwag kayong hiwalay. Sumunod kami kahit nanginginig. At bago pa man makatras, biglang nagbago ang itsura ng aswang. Parang lumaki ang katawan niya, humaba ang daliri, at tumatalsik-talsik ang laway habang umuungol. Handa na siyang sumugod noon, at sa mismong sandaling yon, mula sa malayo ay narinig namin ang mabilis na yabaga. May paparating. Isang tao. O baka hindi rin. Hindi namin alam. Hindi namin inaasahan. At doon nagsimula ang unang bakbakan sa gabing iyon. Sa gitna ng tensyon at paghingal namin sa takot, biglang huminto ang paglapit ng aswang. Nilingon niya ang direksyon na pinanggalingan ng mabilis na yabaga. Parang may takot sa mga mata niya, pero hindi niya ito ipinahalata. Lumakas ang tunog. Papalapit, hindi iyon normal na lakad. Para bang may humahampas sa lupa ng marahas. At ilang sandali pa, mula sa madilim na gilid ng puno ng mangga, may sumulpot na lalaki. Matangkad, payat, pero matigas ang tindig. Basang-basa ang damit dahil sa ambon at may hawak siyang habak na kawayan na may nakatali pang pulang panyo. Si Wilson ang unang nakapansin na,
Pre, si Mang Ernesto yun ah. Sabi niya. Tama. Si Mang Ernesto, isa sa pinakamatandang residente sa baryo ng San Dimas na halos hindi lumalabas ng bahay. Tahimik, malayo sa tao, pero kilala bilang dating tagabantay ng gubat noong kabataan niya. May mga sabi-sabi din noon na marami daw siyang alam sa kababalaghan. Huminto siya sa harap namin at tumingin kay Victor. Victor, anong ginagawa mo rito? Bakit mo hinahayaan na umabot sa ganito? Hindi agad nakasagot si Victor. Nakatingin pa rin siya sa aswang na nakatayo ilang dipa mula sa amin. Mang Ernesto, hindi na to lumalayo eh. Si Nena ang paka niya. Napatigil si Mang Ernesto. Napatingin siya sa bintana kung saan nakasilip si Nena. Maputla, kinakabahan at nanginginig sa takot. Samantala ang aswang hindi umiimik pero nakangisi. Mabagal itong humakbang paabante, halos parang nang aasar sa amin. Matagal ko na siya minaman-manan. Huwag kayong makialam. Sabi ng aswang. Umangat ang kamay ni Mang Ernesto. Akala ko may gagawin siyang kung ano pero marahan niyang tinapik ang balikat ni Victor. Victor, hindi ito basta aswang. Kilala ko to. Lumingon si Victor. Halata sa mata niya ang pagkalito. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ernesto? Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Parang may mabigat siyang kinikimkim na sikreto. Iyang nilalang na yan. Dati yung tao. Dati yung taga-baryo. Kusa lang siyang nawala 7 taon na ang nakakalipas. Simula noon, may gumagala dito tuwing kabilugan ng buwan. Hindi nagustuhan ng aswang ang sinabi niya. Umangil ito, mas malakas ngayon, para bang ayaw niyang mabunyag ang nakaraan. Tahimik ka na, tanda. Hindi mo naintindihan ang gutom ko. Nagtaas ng kilay si Mang Ernesto at tumingin sa akin at kay Wilson. Chris, Wilson, huwag kayong tatakbo. Kapag tumakbo kayo, mas lalo kayong gagalawin yan. Humigpit ang hawak ko sa poste sa tabi ko. Si Wilson naman, bumuntong hininga at pilit na nagpakatatag. Samantala si Victor ay humakbang paabante, hawak ang bote ng langis at ang rosaryo. Kung dati ka mang tao, wala kang karapatang malakit ng tao ngayon. Huwag mo lang idamay si Nena. Sabi ni Victor. Humalakhak ang aswang, pangit na halakhak. Hindi mo naintindihan, albularyo. Hindi ako basta naghahanap. May utang ang pamilya niya sa akin. Napakunot ang noo ni Victor. Anong utang? Walang sinasabi si Aling Nilda tungkol dyan. Ngumisi ang aswang at dahan-dahan niyang tinuro si Aling Nilda na nasa loob ng bahay. Nakasilip lang mula sa likod ni Nena. Ang nanay niyang iyan, may tinago siyang hindi niyo alam. Napatingin kami kay Aling Nilda. Hindi siya makapagsalita. Namumutla ang mukha niya. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang umamba ang aswang. Mabilis parang kidlat. Tumalon siya papunta sa bintana kung saan nanduroon si Nena. Si Nena ay napatili at napatras. Nay, tulungan niyo ako. Sabi ni Nena. Agad tumakbo si Victor papunta sa harap ng bintana at hinihagis ang asin at langis sa hangin. Nabasa ang harapan ng aswang. Umungol ito sa sobrang sakit, parang nalapnos sa balat. Nagliko siya at umatras. Nanginginig ang muka na parang nasusunog. Si Victor ay subigaw ng malakas. Wilson, Chris, hatakin niyo patras si Nena. Mang Ernesto, bantayan niyo si Aling Nilda. Sabi ni Victor. Dali-dali kami pumasok sa kubo. Ako ang humawak kay Nena sa braso. Si Wilson naman ay pumunta kay Aling Nilda na halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. Sa labas, si Victor at Mang Ernesto ay nakatayo sa gitna ng dilima. Parehong nakaharap sa aswang na ngayon gumagapang patras.
hindi makalapit dahil sa langis sa lupa. Ngunit hindi kami nakahinga ng maluwag dahil mula sa bandang likuran ng gubat may narinig kaming isa pang ingay. Hindi yabag, hindi lang basta hangin at kaluskos, kung hindi isang mababang ungol na hindi gawa ng tao. At sa gabing yun napagtanto naming hindi lang iisang nilalang ang humahabol kay Nena. May paparating pa at ito'y mas malakas. Sa pagkalakas ng ungol na galing sa likod ng gubat, napatingin si Victor kay Mang Ernesto. Pareho silang nagtaas ng tingin. Alam nilang hindi iyon galing sa aswang nakaharap nila. Mas mababa ang tono, mas malalim at mas mabigat sa pandinig. Humigpit ang hawak ni Victor sa rosaryo. Victor, hindi yan ay isa. May kasabayang mas malakas. Umaba ang aswang na nasa harap nila pero hindi lumapit. Parang siya mismo ang natakot sa ungol na narinig. Umatras ito ng dahan-dahan, parang may sinukuan na laban. Bakit ka umaatras? Ano ang paparating? Tanong ni Victor. Hindi sumagot ang aswang. Nakatingin lang siya sa direksyong pinanggagalingan ng ungol. Saka biglang kumaripas ng takbo, pakanang bahagi ng gubat. Para siya nilamon ng kadiliman, tuluyang nawala sa paningin. Naiwan si Victor at Mang Ernesto, parehong alerto, parehong nakahawak sa mga gamit nilang pangontra. Sa loob ng kubo, hawak ko pa rin si Nena na nanginginig ang mga kamay. Si Wilson nakabantay sa bintana, pinagmamasdan ang bahaging pinanggalingan ng kakaibang ungol. Pre, iba yung tunog na yun Hindi normal. Hindi yata aswang yun Sabi ni Wilson. Napapikit si Nena, parang pinipilit maging kalmado. Kuya Chris, bakit ganito? Akala ko isa lang yung humahabol sa akin. Tanong niya. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Mang Ernesto at Victor. Parehong basang-basa sa ambon at may bahid ng putik sa may pantalon. Nakapikit si Victor sandali, huminga ng malalim at lumingon sa aming lahat. Pagtago muna kayo sa loob. Hindi pa tapos to. Meron pong paparating mula sa gubat. At sa tunog pa lang, hindi mababang antas nun. Nagulat si Aling Nilda. Victor, ano ba yan? Hindi ba sapat yung isa? Tumingin si Victor kay Aling Nilda na parang may gustong itanong pero pinigilang magsalita. Sa halip, humakbang siya papunta sa lamesa at kumuha ng isa pang bote ng langis na nakapatong doon. Maya-maya, kasunod neto, unti-unting gumalaw ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kubo. Para bang may malaking nilalang na naglalakad sa gitna ng gubat. Victor, kilala mo ba ang tunog na ganyan? May nabanggit ang lolo ko dati tungkol sa isang nilalang na hindi madalas lumabas. Hindi siya basta aswang, hindi rin maligno, pero hindi yan nanginginain ng tao. Nagkatinginan kami nila Wilson at Nena. Anong klase yun, Victor? Tanong ko. Pananggalang, ibang lahi ng nilalang, karaniwang bantay ng gubat, pero kapag umalis ang isang aswang sa teritoryo niya, sinusundan niya ito para ibalik o patayin. Sabi ni Victor. Napanunok si Wilson. Kung ganun, bakit dito papunta? Tayo ba ang punteriya? Umiling si Victor. Hindi tayong pakay. Si Nena pa rin. Napatakip ng bibig si Aling Nilda. Ano bang meron sa akin? Bakit ako? Hindi ko naman sila kilala. Sabi naman ni Nena. Doon sa sandaling yun lumapit si Mang Ernesto kay Aling Nilda. Nilda, kung ano man ang tinatago mo, kung ano man yung sinasabi mo na tungkol dati sa anak mo, panahon na, hindi na pwedeng ilihim pa. Nanginig ang labi ni Aling Nilda, parang pinipigil pang ibuka ang bibig niya. Pero bago siya makapagsalita, biglang yumanig ang lupa sa labas. Malakas, isang beses, at nasundan pa. Parang may napakalaking hakbang ang lumapit. At mula sa bukana ng gubat ay sumulpot ang isang anino.
Mahaba, malaki. Hindi tumatakbo pero bawat hakbang ay parang may mabigat na pagbato. Kahit madilim kita naming mababa ang ulo nito, mahaba ang braso at ang balat ay kulay abo. Hindi mukhang tao, hindi mukhang hayop, para siyang nilalang na hindi dapat umiiral. Dahan-dahan itong tumingala mula sa malayo. Kumislap ang mga mata nitong kulay berde. Umungol siya ng umungol, madalas at mas malakas. At ramdam na ramdam naming lahat. Hindi ito basta kalaban, hindi rin ito karaniwang nilalang ng kadiliman. At sa gabing yon sa San Dimas, doon namin naramdaman ang pagsisimula ng isa pang labanan. Isang laban na hindi namin alam kung matatapos ng buhay o hindi. Lumapit pa ng lumapit ng dahan-dahan ang malaking nilalang mula sa gubat. Habang umaakyat ang ulo nito, mas klaro ang anyo. Mahaba ang katawan, halos kasing taas ng 2 tao, at ang balat ay parang basang putik na kulay abo. Ang mga mata nitong berde ay nakakasilaw. Maya-maya hindi gumagalaw si Victor, nakaharap sa nilalang habang hawak ang bote ng langis. Si Mang Ernesto naman ay nakapwesto sa likuran niya, handang sumalo ng biglaang pag-atake. Sa loob naman ng kubo, mahigpit pa rin ang kapit ko kay Nena. Si Wilson ay nakasandal sa poste, pinagpapawisan kahit malamig ang hangin mula sa gubat. Si Aling Nilda naman ay halos hindi makahinga, nakatingin sa malaking anino na papalapit. Mula sa labas, narinig namin muli ang ungol. At maya-maya pa, nagsalita si Aling Nilda. Victor, hindi ko na kayang itago. May tinago ako tungkol kay Nena, pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Aling Nilda, ano ba yan? Sabihin mo na ngayon, baka makatulong. Nay, ano bang tinatago niyo sa akin? Hindi agad nakasagot si Aling Nilda. Tumulo ang luha niya bago siya nagsalita. Yung taong naging aswang na humahabol sa iyo kanina, hindi ko siya kilala bilang halimaw. Kilala ko siya bilang kapatid ng tatay mo. Napatigil kaming lahat. Si Nena, takang-taka habang nakatingin. Tiyo ko siya, pero patay na siya, di ba sabi niyo? Hindi siya namatay. Nawala siya 7 taon na. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw ko matakot ka. Ayaw ko malaman mong may kasunduan silang dalawa bago siya mawala. Dumagundong ulit ang lupa sa labas. Pare, baka papasok na yan. Anong gagawin natin? Sabi ni Wilson. Lumabas si Victor ng kubo, humawak sa poste ng harapan at nakatingala sa malaking nilalang. Umuuga ang lupa at sa bawat paghinga nito. Hoy, dito ka tumingin, sabi ni Victor. Dahan-dahang tumingin ang nilalang kay Victor. Hindi ito umatake, hindi rin umurong. Parang nagmamasid lang. Hindi ka pwede pumasok dito. May mga tao rito na hindi mo dapat galawin. Victor, hindi yan umaatake para pumatay. May hinahanap yan. Kung hindi tayo papansinin, baka umalis. Sabi naman ni Mang Ernesto. Pero bago pa sila makapagdesisyon, biglang may sumipol mula sa ilalim ng lupa. Isang tunog na parang hininga. Kasunod nito ay umalpas sa madilim na anino sa likuran ng malaking nilalang. Isang anino na parang tao pero payat. Mahaba ang braso. At lumitaw mula sa kadiliman ng aswang na tumakbo kanina. Nanlilisik ang mga mata nito. Galit, gutom at nanginginig ang katawan. Nakatingin siya kay Nena pero tumingin muna sa malaking nilalang na nakaharang sa harapan. Ang malaking nilalang ay tumingin sa aswang. Ang aswang ay gumapang pababa, palapit sa lupang basa, at doon namin nakita na hindi sila magkaalyado. Parang magkalaban, parang may lumang alitan. Nag-umpisa ang mababang pag-ungol ng malaking nilalang. Sumagot ang aswang ng isang matinis na hising na parang ahas.
Pareho silang nakatuon kay Nena. Pero ngayon nakatingin din sila sa isa't isa. At bago pa makapagpigil, sumugod ang aswang diretso sa malaking nilalang. Isang matinding sagupaan ang nabuo sa kadiliman. Mga bato ang lumilipad, nagyayanig ang lupa. At doon nga nagsimula ang labanan ng dalawang halimaw para sa iisang pakay. Maya-maya biglang lumingon si Victor sa dulo ng madilim na daan, doon mismo sa pagitan ng dalawang punong nara na parang may sariling hininga. Hindi siya kumurap, parang may nakikita siyang hindi pa nakikita ni na Wilson at Nena. Ano yan? Tanong ni Nena habang pumipisil sa braso ni Wilson. Hindi agad sumagot si Victor. Hinawakan niya ang maliit na supot ng mga dahon at langis na iniabot ni Aling Nilda kaninang hapon. Tapos sinandal niya ang palad sa dibdib niya na para bang pinipihit ang sariling paghinga para kumalma. May gumagalaw sa likod ng mga puno. Matagal niya na tayong minamatyagan. Ngayon lang siya lumapit ng ganito. Umatras si Wilson ng kalahating hakbang. Teka, aswang ba yan? Hindi pa ako sigurado pero hindi tao ang lakad niya, hindi rin hayop. Nagkatinginan sina Nina at Wilson, parehong may takot at pag-aalinlangan. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Aling Nilda mula sa loob ng bahay na parang may gusto siyang pigilan. Victor, huwag kang lalapit. Kung hindi mo nalalaman kung anong uri na nilalang yan. Sabi niya, pero huli na, isang mahinang tunog ang narinig nila, parang pagaspas ng pakpak na mabagal pero mabigat. Sumunod ang anino na dumaan sa ibabaw nila. Mabilis tapos tumigil sa pinakataas na sanga ng malaking nara. Maya-maya pa, tumalon si Nena palikod. Ano gagawin natin? Hindi lang ni Victor si Wilson at tinulak si Nena upang mailagay sila sa likod niya. Huwag kayong lalapit, kahit isang hakbang lang, sabi ni Victor. Dahan-dahang binuksan ni Victor ang supot ng mga halamang gamot. Inilabas niya ang maliit na bote ng langis na kulay berde. Pinahiran niya ang sariling palad at leeg. Victor, kaya mo ba yan? Tanong ni Wilson. Tungkulin ko to at hindi ko hayaan may mapahamak pa sa bari na San Dimas ngayong gabi. Niyuko ni Victor ang ulo niya, parang nakikinig sa tibok ng paligid. Pagkatapos ay tumapat siya sa gitna ng bakuran. Kung anong kailangan mo, hindi mo makukuha dito, sabi ni Victor. Umungol ang nilalang, matinis, parang pinaghalo sigaw ng babae at iyak ng hayop. Tapos bigla itong sumugod. Pero hindi umurong ang binata. Tumayo siya ng tuwid, hinintay ang atake, at sa mismong saglit na aabot na sana ang kukunang nilalang sa mukha niya, iniangat ni Victor ang kamay na may langis. Pagdikit ng halimaw sa amoy ng langis, umatras ito bigla. Parang napaso. Umungol ito ng mas malakas at mas galit. Humakbang si Victor paharap at sinalubong ito ng kamay na may langis. Sa pagkakataong yun dumikit ang palad niya sa balat nito. Napasigaw ang nilalang, nagpupumiglas, nagwawala, pero unti-unting nanghihina. Hindi kita papatayin. Gusto ko lang malaman kung sino ang pinaglilingkuran mo. Iniangat ng nilalang ang muka, nangunot ang noo nito at nagsalita ng paos, halos pabulong. Siya ay papalapit na. Sinong tinutukoy mo? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay bigla itong naglaho. Hindi tumakbo, hindi lumipad. Parang usok na kumawala. Napatras naman si Nena. Anong ibig niya pong sabihin dun? Tanong niya. Huminga ng malalim si Victor at binitawan ang supot ng mga dahon. Ibig sabihin, hindi pa ito ang pinakamapanganib na gabing darating dito sa San Dimas. Ano pang dapat nating gawin? Tanong naman ni Wilson. Tumingin si Victor sa kalsadang patungo sa kagubatan. Meron pang isa, mas malakas. Mas matagal nang nambibiktima rito.
Kailangan kong harapin bago siya sumugod sa atin. Naglakad siya papasok sa loob ng bakuran, huminto sa ilalim ng lampara at doon nagsimulang magbigay ng utos. Wilson, bantayan mo si Nena. Aling Nilda, kailangan kong isa pang bote ng langis at isa pang bagay na... Biglang umingay ang mga aso kaya hindi natuloy ni Victor ang sasabihin. Sunod ang malakas na kaluskos mula sa loob ng kagubatan, hindi na tulad ng kanina. Nandiyan na siya, ang totoong pinuno nila, sabi ni Victor. At unti-unting lumabas ang anino mula sa kagubatan. At sa bawat hakbang nito, lumalamig ang hangin sa buong paligid. Pero sa puntong yon, nang magkita sila ni Victor, kahit anong liksi at lakas ng halimaw, nagawa itong talunin ni Victor. Isang huling panginginig ang dumaan sa katawan ng halimaw at unti-unti itong naglaho na parang usok na pinunit ng hangin. Walang iniwan kahit anino. Tahimik ang buong bakuran ng ilang segundo. Walang kumilos kundi ang paghinga lang ni Victor na mabigat, parang galing sa malayong laban. Tumakbo si Nena papunta sa kanya. Umupo si Victor sa lupa na pabuntong hininga. Mukhang tapos na, ayos na. Medyo pagod lang ako. Lumapit si Wilson, may kaba pero may halong paghanga. Pare, ang lakas mo. Akala ko tatamaan ka na kanina. Hindi pwede. Hindi pa tapos ang responsibilidad ko sa San Dimas. Lumabas naman si Aling Nena mula sa pinto, dala ang isang basang bimpo. Inabot niya kay Victor. Anak, kahit anong tapang mo, tao ka pa rin. Pahinga ka muna. Salamat po, Aling Nilda. Umupo sila sa mga bangko sa gilid ng lumang bahay. Ang hangin ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga aso sa baryo, isa-isang tumahimik. At ang mga ilaw sa paligid ay muling nagliwanag nang hindi nanginginig. Yung sinabi ng halimaw, totoo kaya yun? Na hindi ikaw ang huling haharap sa kanila? Tumingin si Victor sa dilim ng kagubatan, pero ngayon ay kumalma ang ekspresyon niya. Sa bawat baryo may gumagalang nilalang. Pero habang nandito ako, hindi ko hayaang maulit ang ginawa nila rito. Ibig sabihin, tahimik na ang baryo natin? Ligtas na ang San Dimas? Hindi agad sumagot si Victor sa tanong ni Wilson. Tumingin siya sa lupa, tapos sa mga kaibigan niya. Sa ngayon, oo. Sagot niya. Nagkatinginan silang tatlo. Sa wakas bumalik ang katahimikan. Tumayo si Victor, nilingon ang direksyon ng kagubatan. Pero kung sakaling bumalik sila, o kung may panibagong darating, ako bahala. Ako pa rin ang haharap. Lumapit si Nena at hinawakan ang braso niya. Hindi mo kailangan mag-isa sa lahat ng yan, sabi nito. Napangiti si Victor, simple at totoo. Ganun ba? Alam ko naman yon. Kailangan ko pa rin ang kasama. Lumabas mula sa ulap ang buwan. Unti-unting nagbigay ng liwanag sa bakuran ng San Dimas. Sa pagitan ng malamig na hangin, naglakad silang apat pabalik sa loob ng bahay ni Aling Nilda. Pagpasok nila, nagsara ang pinto at ang gabi, sa unang pagkakataon na matapos ang mahabang pakikipaglaban, ay naging tahimik din.